inyo. Ayoko na kayong paghintayin pa muli. Magandang nga magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig. Naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ito po yung nagsalita po na mahina raw po ang kaso na naisampa. Mahina ang ebidensya na laban dito kay Mayor Go ayon po to sa kanyang attorney, si Alex Abisado. Pag-usapan din po natin ito pong mga sinampa ni Trillanes na kaso, plunder at graft and corruption laban po kay Pangulong Duterte at saka kay Senator Bongo. At siyempre pa, ito po, yung listahan po ng mga hindi po natin iboboto. Nauna pa no? Hindi, ito po, nagtataka lang ako. Ang ine-expect ko po rito kasi sinama si Francis Tol. No? Ang ine-expect ko magbibigay siya ng reaksyon na hindi ako, parang tatanggi niya na siya ay miyembro ng Bagong Pilipinas senatorial lineup. Pero 2 araw na po at hindi po siya kumikibo. Mukhang totoo na po to, no? Mukhang totoo na mukhang totoo na si Francis Tolentino ay talagang sumakabilang bakod na. Okay. Kaya ito po ang mga kasalukuyan, 11, siyempre madadagdagan pa yan. We are expecting, no? We are expecting na full slate po yung Bagong Pilipinas ni PBBM. Siyempre si Bong Revilla, Erwin Tulfo, Benhur Abalos, Francis Tolentino, Vicente Soto, Manny Pacquiao, Lito Lapid, Ping Lacson, Camille Villar, Aimee Marcos at Pia Cayetano. Talagang ako hanggang sa huli niloloko lang natin, no? Pero eto talagang narito na siya sa lineup at hindi siya kumikibo. Na pangalawang araw na to na kasama siya sa lineup. Totohanan na to, no? Ang iniisip ko, no, ano ang ginawa sa iyo ni Pangulong Duterte na sa panahon na iniwan na siya ng lahat ng mga politikong manggagamit, no? Talagang kasama ka ron, no, sa mga manggagamit. Kaya po ibang uri tong na to, no? Alam mo tol, malabo ka na sa amin. Sana po wag natin, no, kahit po hindi kompleto yung slate natin, etong Francis Tolentino na to. Ito po mangyayari niyan eh. Meron pong, sana po hintayin po natin yung announcement ng Duterte kung sino man po, Tsak naman, no, bilang Vice President at si Tatay Digong bilang leader ng oposisyon, si BP Sara bilang leader ng oposisyon, ay mag-announce po yan ng mga pambato natin sa 2025. Sana lang wag po tayong magpadagit muli, no? Kasi ito namang mga karamihan dito dati ng senador eh. Questionin nyo rin po yung sarili nyo, no? Noon sila ba'y senador, talagang mayroon kayong naramdaman, no? Na pagnanasa. Hindi. Meron ba talaga silang kakaiba? Ngayon, kung wala naman po, isa lang po ibig sabihin yan. Kaya nagsasenador yung mga yan. Talagang gusto lang nilang suportahan itong gobyerno na to na sumalbahe, no, sa ating Vice President. Sumasalbahe sa ating mamamayang Pilipino, no? Kasi siyempre boto po 'yan eh. Just in case po na magdedeklara ng giyera, kasama po yung Senado. Baka akala po ninyo malaki po ang papel ng Senado. Kaya hindi po natin po pwedeng dagdag ko na nga to, no? Kung kayo po ay naniniwala sa mga Duterte, sila po hindi. Lalo na yan si Tol, eto ine-expect ko
Baka sila Tito Soto, si Tito Soto tsaka si Ping Lacson, baka dun tumakbo, eh, 'no, sa'tin, eh. Pero nauna na silang nagdeklara. Talagang hindi puwede po silang mamili, eh. Hindi naman sila miyembro ng partido ng, Lakas CMD at tsaka yung Partido Federal, 'no? Eh, pinili po nila maging kabahagi ng administrasyon. Kaya sana po matauhan tayo na etong mga 'to, hindi po natin maasahan 'to. Maasahan po natin 'to na magdidiin 'to sa mga Duterte. Ang dami pong kinakaharap na kaso, wala pong humpay 'yan. 'Yan po, alam niyo yung mga kaso na 'yan na binabato kay Duterte ngayon, walang katapusan. 'Yan po ang, that's the price, 'no? Yung hindi ka nagnakaw, 'yan po yung premyo ni Pangulong Duterte, yung panay kaaway, kaso, tindi, 'no? Ang tindi magpasalamat ng Pilipinas, 'no? Naglingkod kang tapat pero kakasuhan ka ng mga tao na 'to, 'no? Para magamit. Tapos yung mga natulungan mo, ito si Tolentino, hindi mananalo talaga yan, grabe. Ang kapal ng mukha mo. Ikaw ang pinakamakapal sa lahat. Kayo din mga mga Marcos supporters, no? Kung nagawa po 'yan ni Tolentino kay Digong, putya, kala nyo hindi gagawin 'yan. Mag-isip-isip kayo, baka sabihin naka-line up 'to. Iboto natin 'to. Eh, bahala kayo sa buhay. Okay. Eto po, isa rin pakiusap. Kasi ngayon, isa yung sinasabi ng mga vlogger, di ba? Na tayo, Duterte tayo, basta suportahan natin si Duterte. Pero pag malapit na po yung eleksyon, sana po, wag tayong papadala sa mga vlogger. May mga magsasalita po dyan na eto, kinakailangan hindi tayo mag-straight. Kinakailangan tayo, mag-isip tayo ng mga karapat-dapat. Alam niyo na kasi may gusto silang ipasok, no? Na hindi tumakbo kay under ng mga Duterte. Eh bakit natin iboboto? Pwede naman silang mamili. Eh katulad niyan, may mga pangalan diyan na pwedeng tumakbo talaga under Duterte. Halimbawa tong Cayetano, tsaka tong Camille Villar, 'di ba? Pwede 'yan eh kasi dati ng kaalyado ni Duterte ang mga 'yan eh. Pero kung tatakbo sila, 'di ba? Bakit may sakit ba si Ram? May sakit ka ba, Ram? Aba, pahinga rin. Bakit ang pipiliin nilang takbuhan yung kalaban ng mga Duterte, 'di ba? Yun eh. Tapos dahil bilib na bilib tayo sa mga vlogger na Duterte, kahit po ako, kasi hindi natin alam eh. Ngayon, pare-parehas po ng sinasabi namin. Di ba? Pare-parehas yung sinasabi namin na susuportahan natin yung Duterte lang. Eh pag umiral na po yung alam nyo na, pag ako po, nagbago po ng wag nyo rin ako sundin. Halimbawa, dumating ang panahon na hindi ako mag-i-straight ng Duterte, may ilalaglag ako. Halimbawa, sabihin ko, ito, wag natin iboto to kahit nakalinya kay Duterte kasi mas karapat dapat to si ganun. Aba, baka nabayaran na rin ako niyan. Yun lagi nyo po yung unang isipin nyo. No? Hindi po dahil tagahanga po kayo. Kung totoo kayong Duterte, no? Yun lang po yun. Kung totoo kayong Duterte. Kasi kung hindi naman kayo totoong Duterte, napahinga ka ng 1 linggo. Kung totoo kayong Duterte talaga susuportahan. Pero kung hindi naman at para lang makasurvive yung inyong yung channel nung nyo, kaya yung kumbaga mas masampalataya kayo sa vlogger kaysa sa Duterte, talagang hindi nyo iboboto yung straight.
Okay, halimbawa sumobra ang sampalataya niyo sa'kin, natukso pala ako at may inabot kung sino, bigla akong may ilalaglag, 'di ba? 'Yun, eh. Kaya kahit na sino pa po sila, kahit na po ako, may ilalaglag ako sa lineup ni Duterte at may ipapasok ako dito, lalo na dito sa lineup ni Marcos, nako, wag po kayo magtiwala sa akin dun lang sa pangyayari na yun. Kasi mahirap po eh. Kaya na kailangan ngayon pa lang, yung wala pa talaga, yung wala pa nagagapangan ng mga vlogger, yung mga hindi pa ginagapang yung mga vlogger. Ngayon pa lang, ipermi na natin, no? Magpermihan na tayo. Hindi po pwede yung sa vlogger po kayo makikinig. Dapat wag po sa amin, sa Duterte po. Magiging guide lang kami. Okay? Alam ko na yung mangyayari na yan. Eh. Meron at meron dyan sa mga kilalang mga Duterte vloggers ngayon ang mayroong mas lilinya sa iba. Majority Duterte pero may ipapasok, dun po tayo kabahan. Basta suportahan pa rin natin sila dahil believe kayo sa kanila, pero yung sana po yung isang araw na kapangyarihan natin, yung isang araw na ibigay natin sa mga Duterte yan. Kasi ang dami pong mangyayari. Ayan, no? Kaso-kaso na yan. Paano nila mape-prevent yung kasikatan ni BP Sara? Pwede, di ba? Impeachment. Alam niyo yun, yung maano siya, yung matatanggal, yung pwedeng makasuhan, o yung impeachment kasi vice president siya. Kaya kinakailangan natin ng numero. Hindi pa natin, kahit wala pa nakikita ngayon, hindi pa man natin nakikita ngayon, kinakailangan natin ng numero for safety ng ating mga leaders, lalong-lalo na ng mga Duterte. Okay, ulitin ko po, ito po yung linya nila so far, no? Wala namang umaangal, lalo na si Tol. Inaano ko si Tol yung hanggat yung alam niyo yung hanggat pwede pang umirit wala talaga, hindi humihirit. Bong Revilla, Erwin Tulfo, Benhur Abalos, Francis Tolentino, Vicente Soto, Manny Pacquiao, Lito Lapid, Ping Lacson, Camille Villar, Aimee Marcos, Pia Cayetano. Yan po ang hindi pa po official pero yan ang malamang na lineup. Kulang pa sila ng isa. Sana ilabas na rin po, no? Sana maglabas na rin po ng partial. Maglabas na rin po ng partial na candidate ang mga Duterte para maipopromote na po natin. Okay, punta na po tayo rito sa kaso. Ang kinaso lang naman po ni Trillanes ay may kaugnayan po. Tignan niyo po yung mga kaso nila, no? Ang kaso po ni Trillanes may hoard, ano yung hoard? May kinalaman po dito sa nung mayor pa po. Biruin nyo, mayor pa. Nakatapos na po. Tapos na ng presidente. Mula pa po nung mayor si Tatay Digong. No, kakasuhan po ni Trillanes ngayong 2024. 2 years after ng maging after ng kanyang panunungkulan bilang presidente, no? Kakasuhan mo ng mga plunder na nangyari nung panahon na siya ay mayor. Ngayon ko lang po naririnig na ganito no? Hindi ko po maintindihan kung hindi ko po maintindihan kung paano po nila na kasi may time na supporter yan ni PRRD, no? Di ba? May time na gusto niya maging madikit kay PRRD. Okay lang po sana yung sa kaso ni De Lima.
na noon pa, nung mayor pa po si Pangulong Duterte, talagang mainit na si Dilima sa Davao, no? Yung sa human rights, yung AJK. No, kasi may war on drugs na eh. Maunawaan mo pa yung bakit si Dilima ganun. Pero eto, uugatin nyo, wala kayong ginawa all these years. No? Hindi kayo nagsampa ng kaso. Ang pagiging mayor po, wala pong immunity yung pagiging mayor. No? Lahat po ng mayor pwedeng kasuhan. Yun lang yung ano ko ron eh. Tapos continuation, ang kinaso po sa kanila yung naawardan itong ng mga sangkatutak na proyekto. Yun yung pagkakano, no? Yung napakarami raw proyekto na na-award sa pamilya ni Senator Bongo. Mula pa ng si Mayor Digong ay mayor pa lang po ng Davao. Okay lang sana kung yung president na eh, no? 'Di ba? Mas maunawaan mo kasi yung katwiran ni Trillanes, bakit ngayon lang siya nagsampa ng kaso? Kasi nga, makapangyarihan pa si Tatay Digong noon. Nung hanggang 2022, pero 2022 to 2024, parang pwede niyong sabihin yan noon. Pero ngayon, hindi na siguro. 2 taon na after, bago ka magsasampa. Tan timing ha. Okay. So yun po yung pinaka-description ng kaso. Wala namang nilabas ng yung nireklamo niya, no? Basta yun po, yung nakakopo ng mga kontrata yung pamilya ni Senator Bongo. Dito po, no? Kaya siguro masama rin ang loob. In hindsight, iniisip ko lang, kung totoo yun na marami talagang mga kontratang nakuha sa Davao itong pamilya ni Senator Bongo. Hindi kaya masama ang loob ni Baste, no? Dahil hindi dehin bokiki. Okay. Pero ganun pa man, sinagot po yan ni Senator Bongo, no? Ito pong kinaso sa kanila ni Trillanes ay akusasyon niya na yan noong 2018 pa, no? So kada mag-election, nire-renew ni Trillanes itong mga akusasyon na to, no? Lagi-lagi yan. So handa naman silang harapin dahil hindi naman tinitiyak ko hindi naman nagnakaw tong, kasi pag plunder ninakaw mo eh. Magnanakaw ka. Ako naniniwala pa rin ako sa mga Duterte na hindi po magnanakaw. Kaya may mga abogado naman yan eh. Pero yung pagkakasagot po ni Senator Bongo, sinagot niya po to si Trillanes na attack dog, no? Attack dog ka kasi at saka tamad. Hindi ko po makuha kung ano po yung kung bakit po nasabi na tamad. Pero attack dog, alam naman natin, no? Kitang-kita naman natin yung pagiging attack dog nito. Kaya lang yun na nga, no? Yun na nga yung bakit nire-renew, no? Bakit tuwing may eleksyon? Bakit tina-timing na may eleksyon? At saka isa ko pang tanong diyan, no? Ang ibig bang sabihin nito, Trillanes, sinusuko mo na yung kaso nyo sa ICC? Kasi malinaw 'yan eh, no? Naniniwala ka na may umiiral na batas dito dahil nagsampa ka na ng reklamo. Paano yung mga pinaasa nyo na naghihintay sa ICC? Para lang po sa kaalaman ng lahat ha. Ito po yung sinabi nila noon, no? Ang sinabi niya ni Trillanes, balita po to noong May 2024. Claim that ICC will issue arrest warrant on June. Tapos na po yung June. Wala pa. hindi naman dahil sa gusto namin magkaroon ng arrest warrant, no? Kaya
kay Pangulong Duterte, 'no? Kaya lang nauuna kasi yung ano, nauuna yung maraming tapos eto problema natin, 'no, yung buong media talaga naroon, 'no? Buong media po, balita po 'yan, pero never po yung nag-rally po yung mga anti-war kahapon yung sinamahan ko, wala po. Wala pong ni isang, article man lang 'tong mga diaryo. Eto kitang-kita po yung ano 'no, kitang-kita yung bias. Eto simpleng pagsasampa ng kaso akala mo lahat binabalita. Kaya ang hirap po ng kalaban na mahirap po yung ano, yung kalagayan ng mga vlogger ni Pangulong Duterte ngayon. Kasi bukod po sa mga vlogger ni Tambi at ni PBBM, yung buong media po, 'no? Buong media po yung kalaban namin. Yung ibig sabihin yung traditional media. Very selective po sila. Nakita nyo lahat ng balita, headline po yan, nagsampa ng kaso. Headline po yan. Kaya ang pantapat lang talaga ng ano ng media. Umaangal pa sila. Pag nagsalita yung si Sara Duterte at saka si Tatay Digong, si BP Sara, wala silang magagawa kundi ibalita kahit ayaw man nila. Pero yung mga maisog, etong mga rally ng MAD, blackout, grabe no. Ang dami pong ang daming nagrarally no, kung saan-saan. Pero hindi na po nila binabalita yan. Si Trillanes, lahat po ng sabihin ni Trillanes, lahat ng gawin ni Trillanes, nasa media. Pag sinabi ni Trillanes, nasa June, meron ng warrant of arrest si Pangulong Duterte, balita lahat. Kaya yung mga follower ni BBM tsaka ng mga abang na, yan na ICC, matakot na kayo. Ngayon, gusto yatang wala na lang, no? Kalimutan na natin yung mga sinabi nila tungkol sa ICC. Wala lang sa kanila eh. Sa kanila, continuous na propaganda against Duterte. Okay. Punta na po tayo rito sa ano, sa may so yan po no. Yan po yung sa kaso niyan, handa naman pong harapin. Wala pa naman pong hinihintay ko nga sa ano eh. Hinihintay ko nga po si Tatay Digong. Siyempre makulay. Makulay na naman yung sagot ni Tatay Digong niyan kaya maghintay-hintay tayo no kung ano po ang sasagot bukas ni Tatay Digong, kung sasagot pa siya bukas. Okay, ito naman po. Yun lang no, yung ang daming punang-puna ko lang kada sabihin, kada maglalabas ng statement wala na kahit na hindi na po ano no yung mga source wala pong ganoon eh. Talagang si Trillanes lang yung source tapos kagat na ng media lahat. Eto, mag-i-issue ng warrant of arrest ang ICC. Wala pong galing sa ICC, walang galing sa no? Tapos lahat na naman ma-ICC. Ngayon wala na po. Kalimutan na lang, baka makalimutan na. Wag na natin pag-usapan, makakalimutan din. Meanwhile, ayuda. Okay, punta po tayo rito sa ano. Kaya Alice Go. Ito po ang pahayag ng kanyang attorney Alex Abisado. Yung ebidensya daw po versus Mayor Alice Go. Ito lang daw po no, napakalabo daw po. Yung kumbaga pinaliwanag niya no. Malupit po yung kinaso, human trafficking. Pag po mga non-bailable, dapat po matindi yung ebidensya.
Ewan ko kung bakit pinapayagan 'to, hindi ko alam kung pinapayagan ba ng korte 'to o kina-counter lang ni ano, kasi mukhang kina-counter ng ano, sa pagpakikinggan mo kasi si Ray's Ontiveros, bago 'to sinampahan na namin ng kaso 'yan 'no, pero hindi kami papayag na ide-deport lang. 'Di ba ganyan yung mga sinasabi 'no? Ayaw naming ma-deport lang si Alice Go, gusto namin siya dito makulong. Tindi 'no, putya tayo naman na nakikinig lang, talagang grabe pala 'tong Alice Go na 'to, 'no? Kriminal talaga, gano'n yung dating sa'tin, eh, 'no? Talagang siguradong-sigurado sila, eh. Manipulated talaga nila yung media, eh, 'no? Pero pagdating po, eto po nagsalita po abogado, ebidensya versus Mayor Alice Go, papel, bill ng kuryente, articles of incorporation. Itong mga ebidensya nito ay hindi enough to commit the crime of human trafficking. Tama nga naman, 'di ba? Mapapaisip ka rin, eh. Dinemanda niyo ng human trafficking. Tapos ang ebidensya lang daw nila ay papel, bill ng kuryente, articles of incorporation. Mapapaisip ka rin, oo nga 'no. Paano mo mapapatunayan yung human trafficking dun? Ngayon kung etong nakikita kong problema diyan, eh, may isang buwan na ba 'yan? Ang tagal na po ng hearing na 'yan, eh, ang dami na pong involved na, ang dami ng lumabas na na Alice Go ang pangalan. Ang dami na pong basta ang dami na po 'no, na tapos pinasama na ng pinasama. Ako naniniwala na ako masamang tao, eh. Putang samang tao nitong Alice Go na 'to, gano'n na yung paniniwala ko. Eto muna bago natin tuloy yan dito kay attorney. Nagsalita na po si Teresita, "Ma-China ka." Alam niyo hindi na makatarungan para sa'kin, hindi porket inchik ako, eh, maka-China na ako. Ilang beses ko na po bang kinokondena dito? Parang parang gusto niyo na lang marinig ako na sabihin na kinokondena ko, eh. Okey, 'wag na natin intindihin 'yan. Wala tayong magagawa kung 'yan lang ang kaya ng utak niyo. Opo, maka-China po ako, maka-Chinatown ako. In fact, kahapon galing ako ng China, Chinatown sa Binondo, bumili ako ng Delicious, 'no. Anong meron sa Chinatown na wala sa utak mo? Meron dun Mickey Bihon. Okey, balik na tayo. Sa madaling salita po, si Teresita Angsi, tagal na 'yan, 'di ba, yung mga kaso ng mga kini-kidnap yung mga Chinese businessman. Siya rin yung mga spokesperson ng ano, 'di ba, ng mga Chinese, businessman. Okey. Ah, Sabi niya, hindi naman lahat ng mga Filipino-Chinese ay ginagawa yung ginawa ni Alice Go, 'di ba, kung ano man yung krimen na ginawa niya. Kami po sa Chinese community, nilapit na namin yan sa Senado. Yung mga sindikato na nagbibigay ng mga peking, birth certificate, yung magiging instant sila. Kasi tama, unfair nga naman sa mga Chinese Filipinos natin na nagiging ano na po ngayon yung anti-China, sila yung sinasama sila, eh. Eh, ang tagal na po ng mga yan dito, eh, 'no? 'No, ang tagal na po nila rito sa Chinatown. Alam niyo po ba yang Chinatown natin, yan po ang pinakamatandang Chinatown sa buong mundo, 'no? Ibig sabihin, matagal na po yang Chinatown. Nadadamay po yung mga Chinese Filipinos na walang kinalaman dito sa Pogo, walang kinalaman dito sa mga kung may sindikato man yan sila Alice Go, 'no? Nadadamay po sila sa galit ng mga tao na hindi naman po talaga dapat. Pero alam niyo po ba,
Ang may kasalanan po pala niyan yung mga senador din. Matagal na palang sinasabi, sinusumbong. Yun ang termino nila. Matagal na nila sinumbong yan. Na meron talagang sindikato na yung mga taga-China, ina-advertise pa raw yan. May advertisement pa yung mga gustong maging Filipino citizen. May mga kasabwat daw sa NSA. Si Teresita Angsi, matagal na palang alam nyo yan, Senator Rizon Tiveros. Matagal na raw yan sinasabi sa Senado. Nireport nila Teresita Angsi. Bakit wala kayong aksyon? Kasi mag-eleksyon ngayon, kaya kinakailangan ngayon kayo. Yan yung problema, no? Yung periodic na sipag. Pag mag-eleksyon, masisipag ang mga tao. Meron nga akong kilala, wag na natin banggitin, na senador. Talagang hindi. Nagtataka pa yung lahat. Ay, senador pa ba yan si Lito Lapid? Wala kang naririnig, pero pag panahon na ng eleksyon, biglang eto na agad. Makikita mo na naman na, ayan, hindi nyo inaksyonan. Hindi nyo inaaksyonan. Sinusumbong na pala yan nila. Ayaw din nila eh. Siyempre mga criminal elements yung mga yan. Ayaw din ng mga legit na mga businessman na Chinese. Takang-taka ko sa inyo, bakit yung mga Chinese lang na hindi sikat? Bakit hindi nyo kaya palayasin yung mag-anak ni Henry C? Yung may-ari ng SM, may-ari ng PAL, Siyempre, may protection yan, may protector. Pero, eto po ang pero dun eh. Pero kung sinampahan mo ng mabigat na kaso, mapapawalang sala. O kung ebidensya mo, ganun lang eh. Di ba? Sabi nga, di ba, PAOK Sisi na rin ang nagsabi, minor player lang. Minor player lang si Alice Go. Iba kasi yung purpose nila ng Tiveros eh. Alice Go, pasamain yung Pogo, tapos sabay ang protector ng Pogo ay si Duterte. Ganun lang. Ganun lang yung gusto nila talaga. Idamay lang si Duterte dyan. Idikit lang yung pangalan na siya yung dahilan kung bakit tayo may Pogo. Kasi kung totohanin nila yan, di ba? Ang dali lang, oh. Dami nila natutuklasan na krimen. Di ban nila, iban. Bakit nga hindi iban? Gusto rin ng China ng iban yan. Kala nyo ba yung China, pabor dyan sa Pogo? Dapat na di-distinguish natin, iba po yung China, iba po yung mga Chinese syndicate, iba po yung mga legitimate na Chinese-Filipino businessman. No? Sa atin lahat, in-check na lahat eh. Kaaway namin kayo, in-check kayo. Iba po yun eh. Ang tagal niya na lang sila Teresita Angsi. Bata pa ako, nariyan na yan eh. Ito po ang malupit. Paano? Ito paano kung yung dahil sa pagsampan nyo ng kaso na todo-todo kay Alice Go, napawalang sala? Di nag-aksaya na naman pala tayo sa Senado. Wala na naman. Alam nyo, ang dami po natin. Tignan nyo yung projection nyo, lahat sa media, makasalanang tao, parang pinakamakasalanan ng tao si Alice Go sa lahat. Tapos, wala palang ebidensya. Sabi ng attorney lang, teka lang po, maya lang po yung ang tagal na niyang trust rating at approval. Sana po, payo ko sa iyo, makinig ka, maging updated ka para updated po yung mga mo. Pero sasagutin ko pa rin yan, Frederick. Huwag ka lang mawawala. Kasi ang tagal na yan, tagal na rin natin nasagot yan. Pero sasagutin ko yan. Tatapusin ko lang to. Okay. Kaya lang ang payo ko nga sa'yo, makinig ka dito lagi kasi dito updated lahat ng balita rito.
Yung mga nabasa mo siguro, napanood mula sa mga vlogger na hindi updated. Okay, ang problema po, paano nga po yun, no? Kung sakali. Kasi grabe kayo eh. Grabe ang sama-samang tao tapos mapapawalan sala lang. Ibig sabihin, nag-aaksaya lang pala tayo ng panahon lagi. Di ba? Panahon, pera, oras. Pera namin yan. Hindi nyo naman pera yan. Nag-imbestiga kayo para lang sumikat. Sana lang po, sa tagal nyong inimbestigahan, sana maparusahan yung maparusahan. Eh kung wala mapaparusahan dyan, wag na kayo mag-imbestiga, magpakailanman. Okay. Titignan lang natin ha. Muli, nananawagan po kami, no? Katulad po ng Gilas Pilipinas, nagpalit ng coach, tumino dahil ang bagong coach, hindi lang po panay forma, ang bagong coach, may plano, ang bagong coach, may diskarte. Sana po ang Pilipinas, magpalit na tayo ng coach. Yun lang po. Di ba? Ang sarap sana kung may bago ng coach ang Pilipinas. Meron ng plano at meron ng lahat. Isa na lang. Yung sinasabi ngayon na alam mo naman talagang may bagong DepEd secretary, di ba? Utusan ni BBM. Oh, ito ang gusto ko. Actually yung gusto niyo po, Mr. President, yan ang ginagawa ni BP Sara, no? Yan po yung ginawa ni BP Sara talaga for 2 years, no? Hindi na po bago yan. Yung bakit hindi responsive yung K-12 graduates, bakit hindi pa rin employable, yan talaga yung tinrabaho, kaya po nagkaroon ng matatag curriculum. Talagang ganun. Sabi nga ng nakakaalam, si bagong DepEd Secretary, continuation. Itutuloy niya lang yung ginawa. Para lang po malinaw natin na walang nagawa si BP Sara, hindi po. Continuation nga si si Angara. Pero ito lang po mas panghuli natin diyan sa pagiging DepEd Secretary. Inano nila yan, no? Walang kakayahan si BP Sara, kaya tinanggal. Walang nagawa si BP Sara. Ano yung itutuloy kung walang ginawa? Kung walang kakayahan si BP Sara, hindi marunong magpatakbo ng DepEd, bakit itutuloy ni Angara yung kanyang mga nasimulan, di ba? Yan yung pag-iisipan natin eh. Dapat daw mag-appoint ng hindi politiko kundi educator. Si Angara, mas matagal pa pong politiko yan kaysa kay BP Sara. Hindi rin siya educator, katulad din niya ni BP Sara na isang abogado. Yun yung problema, no? Pag dilawan po ang inappoint, dehin bokiki na lahat. Tanggap na nila, okay yan, dilawan yan. Pero pag si BP Sara, resign. Pero nakakahiya po yun, no? Ang tagal niyong kinantyawan, si BP Sara na walang ginagawa. Sabay ang unang announcement ng bagong DepEd Secretary, itutuloy niya yung ginawa. Yan lang po mga kapatid ang ating topic. Pwede na po tayong magsimulang magtanong. Pwede na po kayong magbigay ng reaksyon. Okay.